Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt in. Welcome to my channel. Ako ngayon ay nandito sa Palayan upang ipakita ko sa inyo yung isang uri ng paraan na ginagawa dito sa amin ng mga farmers. Pagkatapos kasi ng pag-harvest, ang kanilang rice paddies o yung kahit sa amin ay pinapahinga muna ng bali 2 months upang makapag-recover ang iyong rice paddies kasi hindi mo siya pahingain, hindi siya makapag-recover at malaki rin ang bagay na maitulong sa mga farmers yung pagpahinga ng palayan dahil manumbalik ang kanyang natural na nutrients at saka yung fertilizer, yung mga nalalanta na mga rice hay o yung mga damo sa pagkatapos ng pag-harvest ay madikiyan at saka matuluyang mahalo doon sa iyong soil upang magamit sa panahon ng pagtanim na ng palay upang maiwasan kung maraming fertilizer na inorganic na iyong magamit. Ito kasi ngayon ang nangyari nito ay yung nalalanta ay maging organic fertilizer kasi kung hindi ka maggawa ng ganito na pahingain ang iyong palayan, kung malaki talaga lalo na ngayon ay yung fertilizer ay mahal. Almost at 3,000 ang isang sack. Yung 1620 ay nandoon sa mga 2,800. Yung urea fertilizer ay 3,000. Yan ang pinakamahal. Kaya ang ginagawa ng aming mga kasamaan dito sa mga farmers ay pagkatapos ng pag-ani, kanilang pinatubigan yung rice paddies upang malanta at mayroong mga ibon na pumupunta rito upang manginginain. At sila rin ay nakatulong sa pagdecay ng rice hay. Yung mga butas-butas sa mini dike ay sinasara. Kaso lang yung iba dito ay pinapaapakan ng mga kalabaw kaya nasisira yung mini dikes. Pero okay lang dahil hindi man sila pa ay nag-araro. Katulad na ito, mayroong ibon na nanginginain dito sa area na ito. Yan ay isa rin sa mga makatulong upang madiki at yung mga ipot na naipon riyan ay maging pataba sa iyong palayan. So ito ngayon ipakita ko sa inyo at samahan niyo ako sa aking documentation sa palayan o paano makapag-recover o anong dapat gawin sa isang farmers upang ma-minimize ang paggamit ng fertilizer.
So this is your Yoyo Sam. See you and God bless us all. Bye-bye.